Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mapagpalang araw, mabuhay, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Mapagpalang araw ng Sabado po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasabay pong napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM, and syempre po ito rin ay napapanood sa Municipal Information page po ng Bayan ng Brooks Point. Welcome po sa ating programa na sumasa inyo tuwing alas 11 po ng Sabado. At syempre, ito po ay handog ng pamahalaang lokal ng Bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. and of course ng ating Vice Mayor, Atty. Mergen de Los Angeles Feliciano. Ngayon po ay ika-20 na sa buwan ng Hulyo taong 2024 at tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan, kaya narito na ang ating mga tagapaghatid balita. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-27 sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Ako po si Judea Charmel M. Sahor. At ako naman po si John Percy Asejo mula sa Samariñana National High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito na ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Samariñana National High School o ang SNHS News Team. National Disability Rights Week ipinagdiwang sa Barangay Sarasa, Maasin at iba pang komunidad sa bayan ng Brooks Point. Mayor Benedito dumulog sa sangguniang panlalawigan ukol sa River Rehabilitation Program sa bayan ng Brooks Point. MDRRMO nagsagawa ng Quiz Bee bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Local Health Board nagpulong upang talakayin ang kasalukuyang estado ng kalusugan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Masusing panayam ng Personal Selection Board sa mga aplikante sa mga bukas na posisyon sa pamahalaang lokal. Barangay Uring-Uring masayang binuksan ang programa sa pagdiriwang ng ika-53rd founding anniversary. Contract signing sa pagitan ng LGU at RR Leoncio Construction para sa renovation ng Octagon Plaza, kasado na. Community Affairs Ireneo Maestre Campo, bagong itinalagang coordinator ng Brooks Point 4-H Club. Kalasagin Nutrition Month Celebration, masayang idinaos. Iba't ibang LGU projects sa mga barangay, personal na binisita ni Mayor Benedito. Department of Agriculture Mimaropa Region na mahagi ng mga high-value vegetable crops sa mga magsasaka ng Barangay Pangubilyan sa inisyatibo ng Office of the Municipal Agriculturist. Magbabalik ang Samariñana National High School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. At para sa unang balita, National Disability Rights Week ipinagdiwang sa Barangay Sarasa, Maasin at iba pang komunidad sa bayan ng Brooks Point. Para sa detalye, narito si SNHS News Reporter Von Shane V. M. Prudente. Balitang Bayan. Ipinagdiriwang ang taunang National Disability Rights Week na may temang Promoting Inclusion, Celebrating Abilities and Advocating Access na idinadaos tuwing ikatlong linggo ng Hulyo 2024. Dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang selebrasyon
Sa Barangay Sarasa, samantala, si Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano na ang kumatawan kay Mayor Benedito sa Barangay Maasin kasama sina Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, PDAO Head Engineer Kevin Mark A. Abon, Barangay Captain Ruel B. Austria at sa Barangay Sarasa ay naroon din si Barangay Captain Erlito Paalan at iba pang kawani ng pamahalaang lokal at mga barangay officials. May mga masasayang palaro na inihanda para sa mga persons with disabilities at namahagi rin ng mga food packs na naglalaman ng bigas, noodles, dilata at gift packs. Ang selebrasyon ay nagsimula noong Hulyo 15 na magtatagal hanggang ika-20 ng Hulyo taong 2024. Ito ay ginaganap sa mga clustered barangay ng Brooks Point upang maipadama at ipakita ang kanilang kahalagahan at pasayahin ang ating mga PWDs sa kanilang hamong hinaharap sa buhay. Ito rin ay naglalayong maitaas ang antas ng kamalayan para sa pangangalaga ng may mga kapansanan at alamin ang kanilang mga karapatan at mga kakayahang gawin upang sila ay hindi ituring na isang pabigat, bagkus sila ay tulungan at bigyan ng importansyang mabuhay ng may pantay-pantay na pagtingin sa lipunan. Ayon kay Mayor Benedito, huwag umanong mawala ng pag-asa at hindi hadlang ang kapansanan upang makamit ang pangarap sa buhay. Bagkus ito ay maging inspirasyon upang ipakita sa iba ang kanilang kakayahan at maipadama sa kanila na hindi sila nag-iisa sa laban at hamon ng buhay. Dahil katuwang ang pamahalang lokal at ibang ahensya para sila ay tulungan. Dagdag naman ng mensahe ni Vice Mayor Attorney Feliciano na ang selebrasyong ito ay daan upang itaas ang antas ng kamalayan ng ating mga PWD sa kanilang karapatang pantao. At hinikayat din niya na laging maging positibo sa buhay dahil may LGU na nakasuporta sa kanilang pangangailangang pisikal at laging umanong manalangin para maibsan ang nararanasang hirap sa buhay at maging malakas ang katawan sa loob at labas. Vanshane V. M. Prudente sa Mariñana National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Banshing. Samantala, Mayor Benedito dumulog sa sangguniang panlalawigan ukol sa River Rehabilitation Program sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni SNHS News Reporter, Cheryl A. Flores. Balitang Bayan. Dumulog sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Victor Culili, Sangguniang Bayan Chairman ng Committee on Environmental Protection and Natural Resources, Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr., Municipal Planning Development Officer ENP Joey Peramide, kinatawan mula sa Menro Joshel D. Bilen at representative ng MDRRMO Joey S. Heredero sa Committee on Environmental Protection and Natural Resources ng Sangguniang Panlalawigan na pinapangunahan ni Board Member Ryan D. Maminta kasama sina Board Member Anton Alvarez, Board Member Aris Arsaga, Board Member Rafael B. Ortega Jr. at Board Member Ferdinand P. Zabala. Layunin ng pagdulog na talakay ng river rehabilitation sa iba't ibang bahagi sa bayan ng Brooks Point upang mabigyan ng pahintulot na magsagawa ng dredging at desilting upang maging maayos ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha lalo na at panahon ng tag-ulan na nagdudulot ng malaking perwisyo sa mga mamamayan ng Brooks Point. Cheryl Flores sa Mariñana National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cheryl. Sa Balitang Pangkarunungan, MDRRMO nagsagawa ng Quiz B bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Sa ulat ni SNHS News Reporter, Alian Arain M. Gregorio. Balitang Bayan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2024, nagsagawa ng School Disaster Risk Reduction and Management Quiz Bee Competition na nilahukan ng 12 grupo mula sa iba't ibang paaralan sa bayan na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, nitong ika-16 ng Hulyo taong kasalukuyan. Narito si Mayor Cesario R. Benedito Jr., LAOO3 OIC Mood Ryan Miranda, LDRRMO3 Jim John Perez, Ginang Cecilia A. Castellar at iba pa upang makiisa at magbigay suporta sa aktibidad. Kabilang sa 12 paaralang kalahok sa nasabing Quiz Bee ay ang Malis National High School,
Emilio Taha National High School, Governor Alfredo Abueg Sr. o NTV-MHS, Ipilan National High School, Maasin National High School, Eliseo Oblian National High School, Samariñana National High School, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, Brooks Point Christian High School, Wenceslao Villapa High School, Vito Pichanco Memorial National High School at Brooks Point National High School. Ang mga kalahok ay nagtagisan ng talino at kaalaman patungkol sa mga kahandaan sa sakuna at iba pa. Pinapakita rin sa kompetisyon na ito ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat kalahok, kaya naman naging masaya at matagumpay ang aktibidad. Nakamit ng Vito Pichanco Memorial National High School ang unang pwesto na nag-uwi ng 5,000 pesos. Ikalawa ang Maasin National High School na nag-uwi ng 4,000 pesos. At ikatlong pwesto ay Ipilan National High School na nag-uwi ng 3,000 pesos. Layunin ng patimpalak na ito na mas lalong hubugin ng kanilang talino, kaalaman at husay para sa mas maunlad na bayan at isang huwaran sa kapwa kabataan. Alea Norain M. Gregorio sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aliyah. At para sa ating balitang pangkalusugan, Local Health Board nagpulong upang talakayin ang kasalukuyang estado ng kalusugan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Narito ang ulat ni SNHS News Reporter Fiona A. Butolan. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang Local Health Board regular meeting noong ika-15 ng Hulyo taong 2024 sa Government Center Building, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong kasama sina Konsehal Richard Balian bilang chairman ng Committee on Health, Konsehal Nerelia Pacaldo, Municipal Health Officer Dr. Luwilin Zorosa, Nurse Novi Cristi Perez. Masusing pinag-usapan ang napapanahong health status, kasama na rito ang pagtaas ng kaso ng malaria sa bayan at mga hakbangin upang ito ay masolusyonan. Tinalakay rin ang mga gagawing resolusyon para sa pagkontrol ng sakit na malaria at mga programang pangkalusugan para sa kabataan, personality and skills development. Fiona A. Botolan sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Fiona. Sa balitang pangmanggagawa naman, masusing panayam ng Personal Selection Board sa mga aplikante sa mga bukas na posisyon sa pamahalaang lokal. Balitang hatid sa atin ni SNHS News Reporter LGE Division. Balitang Bayan. Araw ng Martes nitong ika-16 ng Hulyo taong 2024. Tuloy-tuloy ang isinagawang interview ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., HRMO Luz Tigalicia, Nido Bernard Quejano, MTO Emma Tabangay, Municipal Accountant Senya Saya, MGSO Rebecca Gadayan, MCDO Noemi Presto, at ilang miyembro ng Personnel Selection Board o PSB upang makapanayam ang mga karapat-dapat na empleyado ng pamahalaang lokal na maging regular sa mga bakanteng posisyon. Narito ang mga sumusunod na bakanteng posisyon: Administrative Aid Utility Worker 1, Administrative Aid 4, Bookbinder 2, Local Revenue Collection Officer 1, at Administrative Assistant Computer Operator 1. Layunin ng isinagawang interview na kilalanin ng husto ang mga aplikanteng malaman ang kaniyang kakayahan na magampanan ang tungkulin sa mga posisyong kanilang ninanais upang mapaglingkuran ang taong bayan na may puso at may pagmamahal sa trabaho. LG Enrique Division sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, LG. Sa balitang pangkomunidad, Barangay Uring-Uring masayang binuksan ang programa sa pagdiriwang na ika-53rd founding anniversary. Ulat sa atin ni SNHS News Reporter Vanshane V.M. Prudente. Balitang Bayan. Matagumpay na binuksan ng ika-53rd na founding anniversary ng Barangay Uring-Uring noong araw ng Martes, ika-16 ng Hulyo taong kasalukuyan, na ginanap sa covered court ng Barangay Uring-Uring, Brooks Point, Palawan. Sinimulan ang programa ng isang maingay na parada kasama ang mga kawani ng Barangay Uring-Uring sa pamumuno ni Kapitan Abdul Ambatal, Barangay Council at officials, Sangguniang Kabataan, Barangay Working Forces, iba't ibang organization at mga
mga naggagandahang kandidata na maglalaban para sa korona ng mutya ng uring-uring. Panauhing pandangal sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Liga President Georgeline Quechon sa programa. Masayang binati ni Mayor Benedito ang mga mamamayan ng barangay uring-uring na maligayang pagkatatag ng barangay. Ang suporta at pag-alalay ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa barangay uring-uring ay magpapatuloy dahil naniniwala ang lideratong Benedito Feliciano na kasabayan ng pag-unlad ng bayan ay dapat kasama rito ang pag-unlad ng mga barangay. Vanshane V.M. Prudente sa Mariñana National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Vanshane. Susunod, contract signing sa pagitan ng LGU at RR Leoncio Construction para sa renovation ng Octagon Plaza, kasado na. Balitang hatid sa atin ni SNHS News Reporter Fiona A. Botolan. Balitang Bayan. Tagumpay na napermahan ng contract agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at RR Leoncio Construction na kinatawa ni Rapi R. Leoncio hapon ng Lunes, ika-15 ng July taong 2024 sa Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang kontratang ito ay tumutukoy sa proyektong pagsasaayos at pagpapaganda ng Octagon Plaza Covered Court at ng mga pasilidad na nagkakahalaga ng 4,960,468.09 pesos at inaasahang matapos sa loob ng 150 days or 5 buwan. Fiona A. Botolan sa Mariñana National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Fiona. Para sa balitang pangmanggagawa sa komunidad, Community Affairs Officer Reneo Maestre Campo, bagong itinalagang coordinator ng Brooks Point 4-H Club. Hatid ni SNHS News Reporter LGE Devotion para sa detalye. Balitang Bayan. Nung araw ng Lunes, ika-15 ng Hulyo taong 2024, sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Abueg Building Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, formal nang ipinasa ni Agriculturist Chris Joseph Cadlaon ang kanilang tungkulin bilang Brooks Point 4-H Club Coordinator kay Community Affairs Officer Reneo Maestre Campo. Nagpapasalamat si Mayor Benedito sa serbisyo at pangangalaga ni Ginoong Cadlaon sa 4-H Club at buo ang tiwala niya kay CAO Maestre Campo. Dagdag pa ni Mayor Benedito na napakalaking responsibilidad ang ginagampanan ng isang mabuting leader na handang tumulong at sumuporta sa lahat ng kanilang membro. LG Enrique Devotion sa Mariñana National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, LG. At sa usaping pangkalusugan, Kalasagin Nutrition Month Celebration masayang idinaos sa ulat ni SNHS News Reporter Vanshane V.M. Prudente. Balitang Bayan. Maunlad man ang panahon, tuloy-tuloy pa rin ang selebrasyon ng Nutrition Month sa Barangay Kalasagin na may temang sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Araw ng Huwebes, Hulyo 18, 2024. Sa pangunguna ni Kapitan Jordan Piraza, kasama ang kawani ng Barangay Kalasagin at iba pa na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mergine D. Feliciano, Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Ezekiel Rodriguez at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito upang maging saksi sa masayang selebrasyon ng barangay. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng parada na kasama ang mga kawani ng barangay, kasunod ang community dance, Zumba, mini agro fair contest, cooking contest, slogan contest, draw and tell contest at marami pang iba. Ayon kay Mayor Benedito, kumain ng pagkain may sapat na nutrisyon upang maging masigla, matalino at malakas ang pangangatawan. Dahil sa panahon ngayon, ang kalusugan ay isang malaking kayamanan. Vanshane V.M. Prudente sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa Vanshane. Sa balitang pangkaularan pa rin. Iba't ibang LGU projects sa mga barangay, personal na binisita ni Mayor Benedito.
Balitang hatid sa atin SNHS News Reporter Aliyah Norain M. Gregorio. Balitang Bayan. Personal na binisita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga ginagawang proyekto ng pamahalaang lokal at mga estado ng ilog sa bayan. Hapon ng Linggo, Hulyo 14, 2024. Ininspeksyon ni Mayor Benedito ang ginagawang hanging bridge sa Magugurang sa Barangay Salugon at ang ginagawang guardhouse sa Bagong Munisipyo. Pati na rin ang ilog sa Barangay Imulnod at Barangay Mainit. Sabsaban Falls at ilog ng Sabsaban sa boundary ng Barangay Ipilan at Aribungos. Nais makita ni Mayor Benedito ang estado ng mga ilog kung ito ba ay bumabaha at ano ang mga maaaring solusyon sa mga ilog na wala pang tulay dahil nalalapit na ang pasukan ng mga mag-aaral sa pampubliko at pribadong mga paaralan sa bayan. Aliyah Norain M. Gregorio sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aliyah. Samantala, sa balitang pang-agrikultura, Department of Agriculture Mimaropa Region na mahagi ng mga high-value vegetable crops sa mga magsasaka ng Barangay Pangubilyan sa inisyatibo ng Office of the Municipal Agriculturist. Balitang hatid sa atin ni SNHS News Reporter Cheryl A. Flores. Balitang Bayan. Masayang tinanggap ng Candelaria, Pangubilyan Lada, Pangubilyan Vegetable Growers Association ng iba't ibang lowland vegetable seeds na nagkakahalagang 60,000 mula sa Department of Agriculture Mimaropa High Value Crops Development Program or HVCDP base sa kahilingan at inisyatibo ng Office of the Municipal Agriculturist ng pamahalaang lokal ng Brooks Point araw ng Martes, ika-16 ng Hulyo taong kasalukuyan na ginanap sa AgriWorld, Sitio Lada sa Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Tunay na malaking tulong ang mga naipamahaging high-value vegetable crops sa mga magsasaka ng gulay dahil hindi na kailangang bumili ng binhi at ito ay magiging daan sa mas maraming supply ng gulay sa bayan na maghahatid ng mas malusog na bayan. Pinasalamatan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang tulong ng Department of Agriculture Mimaropa Region para sa pagpapalakas ng pangkabuhayan ng mga magsasaka ng gulay at iba pang pananim na may malaking bahagi sa pag-unlad ng ekonomiya ng bayan. Cheryl Flores sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cheryl. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si John Percy E. Asejo. At ako naman po si Judea Chermel M. Sahor. Kami po ang sa Mariñana National High School News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At ngayon po ay nasa ikalawang segment na naman tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At ngayong umaga mga kababayan ay talagang napakapalad natin dahil makakapanayan po natin ang ating isa sa sikat dito sa bayan ng Brooks Point. Kilala dito sa ating bayan bilang malikhain. Of course, siya po ay musikero. Nako, siya po ay napakagaling din po na visual artist, of course. At syempre, alagad ng sining at makabayang Pilipino na pinapahalagan ang wikang pambansa. Walang iba, PSDS Dr. Paterno S. Marquez Jr. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Alin. Salamat po for the second time ay Yes, ako opo. inyong naging guest sa inyong programa.
I hope this talakayan ay magkaroon ng inspirasyon sa ating mga kabayan taga Brooks Point. Even those wala rito, hindi na natumira dito sa Brooks Point. At mapakinggan uli ang mga mensahe natin na dapat na nilang marinig about wika. Yes po. Dahil tayo may sariling wika dito sa Brooks Point na parang minsan hindi na natin naisa sa buhay. Totoo po yan. At hindi na nagagamit. Kaya very beneficial po ang programang ito to deliver those messages. Siguro maski mga tula o kanta, pwede nating ma-share sa ating mga kababayan. Hindi lamang sa ating kababayan, kundi sa buong manunood dito sa ating yes, programa. of course. Ito po ay napapanood around the world. Ayun, around the world na pa tayo. Yes, opo. And of course, mga kababayan, alam naman natin na tayo po ay Pilipino at mahalaga po na muling ipaalala sa atin ang diwa ng kahalagahan po ng paggamit ng wika. Hindi na natin patatagalin pa, sir, sa unang katanungan. Timing po tayo. Siyempre, ngayon po ay buwan ng Agosto. At pasukan na naman at dakuan muna natin itong pasukan. Maaari po ba ninyong ibahagi ang mga maaaring antabayanan po sa school year 2024 to 2025. Yan, bago tayo dumako doon sa ating topic na linggo ng wika, o buwan ng wika. Itong nakalipas na July 9 to 13 ay meron kaming seminar. Ito yung mga revised version ng ating K-12. So, nagiging K-10. So, may training doon sa tinatawag na curriculum matatag. So, meron tayong division at meron ding school-based training for trainers. Ito ay ini-equip yung ating mga teachers para matutunan muli na i-unpack. Meaning to say, binawasan yung mga curriculum na masyadong malawak ang sinasakupan at hindi na kayang i-deliver ng ating mga guro. Kaya nagpa-seminar tayo at nagkaroon ng training sa mga guro. Kinder, then grade 1, grade 4, grade 6, grade 7, and up to grade 7 lang. So, with that, sa tingin ko, ito yung challenge naman sa ating mga guro kung paano naman nila isagawa dahil parang hindi pa tayo nakaka-move on doon sa K-12, di ba? So, based on my observation, ay mukhang hindi pa na-adapt ng bawat guro. Minsan, pag nag-monitor ako, parang bumabalik pa rin sila sa dating gawi. So, ito na naman, parang kanta, ito na naman. Opo. Ay may pagbabago. Sabi nga, sa bagay, constant yung change, di ba? Ito yung dapat nating siguro suportahan uli, lalong-lalo na sa mga magulang na kasi ang problema natin sa ngayon ay marami tayong mga non-reader. Kaya kung ang inyong mga anak ay kinder, sana matutunan ng bata yung sounds. Yes. Doon pa lang ay matutunan na para pag pumasok siya sa grade 1, hindi yung parang spiral progression yung kaalaman ng bata na may matutunan naman siya kung anong mga different kinds of letters ang kanyang pag-aaralan na pwede nang ipagdudugtong-dugtong uli yung mga lingwahe. Yun hanggang sa makarating ng grade 3. Kaya bago ilipat sa grade 4, supposed to be dapat yung reading skills ng bata ay equipped na siya. Dahil ito yung problema, parang nagtuturoan tayo, pagdating ng grade 7, saan galing yung bata na to? Sasabihin sa ganitong school, bakit hindi marunong bumasa? So nagtuturoan tayo, kaya no need na ituro pa natin kung saan galing dahil pag tinuro natin yung ating daliri, ay merong 4 na daliri na bumabalik sa'yo. Opo. Kaya ngayon ay magtutulungan na lang tayo. Nasimulan ko ito last year na nagkaroon ng MOA sa mga magulang na pipirma ang magulang, pipirma ang teacher, pipirma ang principal, pipirma ang bata na siya ay hindi pwedeng ilipat dahil meron tayong DepEd order naman na hindi pwedeng ilipat ang bata hanggat hindi master yung reading skills. Kaya kailangan natin ng support ng ating mga magulang na sa ganong stage, kapag hindi pa marunong yung bata talaga, huwag na lang ilipat. I-equip natin ang bata bago lumipat ng grade 4. Supposed to be mastered niya yung reading skills na tinatawag. Nako, kailangan pala mga kababayan, ang ating mga magulang dyan ay talagang tumutulong din sa pag-feed ng kaalaman sa ating mga anak, lalo na po sa pagbabasa. Oo, kasi yan ang problema talaga natin. Yes po. Yung sinasabi ni Sir na wag ilipat, ibig sabihin hindi makakapasa pag hindi marunong magbasa. Ayan. So, Sir, timing po, ngayong pasukan ay
mayroon agad activity ang mga kabataan at dahil ito po ay buwan na ng Agosto, ito rin po yung panahon ng pagdiriwang ng buwan ng wika. Ano po? Bakit mahalaga po ang pagdiriwang ng buwan ng wika para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at para sa mga mag-aaral natin, bakit napakahalaga ng buwan ng wika or bakit ito pinagdiriwang? Ang pagdiriwang naman ng buwan ng wika ay para i-strengthen lang naman ang ating kaalaman. Ako ay waray at nung una, nahihiya akong banggitin na ako ay waray. Pero kapag tinanggal po natin yung salitang lang, di ba? Kasi yun ang barrier eh. Yun ang pinakabakod doon sa pagtanggap sa katotohanan. Pag sinabi nating Pilipino lang ako, eh, palagi nating minemenos yung ating kakayanan, lalo na sa ating lingwahe. Kaya minsan, siguro yung balakid doon sa salitang Pilipino, sa English, just? Just, opo. I just called. Lang, yung salitang lang, yun ay malaking point of realization na wag nating sabihin na Pilipino lang ako. Opo. Kasi tayo mismo ang nagmemenos sa sarili natin. Binababa natin ang ating sarili. Siguro yun ang kahalagahan nun na wag natin imenos kung anong lahi ka, katutubong Palawan ka, ay sasabihin nung Palawan ako. Yes, be proud. May tigas, yes, may dignidad. May dignidad ang pagsasalita na Palawan ako. Yes. Na may alam, may talino. Ganun yan. Minsan kasi kung bumababa rin yung tingin ng iba sa atin kapag tayo mismo ay ganun lang din yung ibinigay nating standard sa atin. Parang another perspective na naisip ko, para bang yung kultura natin ay inilagay natin sa isang refrigerator na naka-freeze. So ayaw nating lutuin, ayaw nating i-serve. Di ba? Kasi nahihiya tayo dahil hindi ito American pero nahihiya akong i-serve sa madlang people. Opo. So parang ganun na ayaw nating ihain yung ating kultura at kamalayan, lalo na bilang Palaweño, taga Brooks Point, in a local perspective natin. Ayan. Sir, paano naman makatutulong ang buwan ng wika sa pagpapalagana po ng kamalayan at pagmamahal sa ating sariling wika? Ang buwan ng wika naman ay ito yung nagpapaalala lang sa atin na yung mga nauna sa atin na kumbaga sila ang nagsilbing natin, mga tatay ng wika, ay siguro masasabi na natin na dapat pahalagahan talaga na ang salitang Pilipino, ang salitang Waray, ang salitang Palawan, ang salitang Bicolano, Ilonggo, ayun ay tinatawag nating pakbet. Iba-iba. 'Di ba? Kapag sinahugan mo pa ng iba't ibang ay halimbawa, ikaw ay Bicolano, may flavor kang nilalagay doon. Walang pinag-iba yan pag gumawa ka ng tula. Tagalog, pero nilalagyan mo ng lingwaheng Bicolano. So, yun ang naisip ko na maganda siyang pakbet ang ating lingwahe. Opo. So, ibig sabihin, itong pagdiriwang natin ng buwan ng wika ay hindi lamang po nakafocus doon sa pagpapahalaga sa wikang Filipino, kundi doon mismo sa ating mga sariling wika. Halimbawa, katulad Waray, o ikaw man ay, halimbawa ako ay Ilocano. Ako ay ang lahi ko, pinaghalong Espanyol, Ilocano, Chinese, yun yung lingwaheng, nung nag-search ako, ano bang pinanggalingan ko? Ako pala ay, iba-ibang lahi ng pinagmulan. Ngayon po naman, sir, ano po ba yung mga makabuluhang aktibidad na maaaring gawin ng mga paaralan upang ipagdiwang po ang buwan ng wika? Sabagay ito mandato ng National Commission for Culture and Arts at ipinasa ito sa Kagawaran ng Edukasyon. At may mga NGOs and other organization na nagbibigay ng patimpalak. Halimbawa, mayroong At ang sinususugan nila ngayong mga pamamaraan ay yung pagsulat ng sanaysay. Opo. Isang problema din yan dahil natukoy natin, even our former superintendent ay nagsasabi, ibalik natin yung formal team. Dahil yung pagsusulat, dahil kami noon, naalala ko, grade 3, nagsusulat kami ng
formal team. Pero sa ngayon, mahina yung mga bata kung paano nila i-express yung sarili nila. Even sa cellphone nga, hindi mahirap kung paano i-deliver yung nila kanilang thought, di ba? So siguro, isa yun, maaaring pagsulat uli ng sanaysay para ma-express nila ang idea nila. And then, ako natutong gumawa ng tula ay nung high school na ako. Naalala ko si Sir Montimor dahil siya ang Bible teacher. Tapos magawa kayo ng mga ganun. Tapos sinuportahan din ng aming teacher na si Ma'am Briones. Magaling 'yon. And then, yun, siguro, maikling kwento. Ako may mga sample dito ng mga maikling kwento na gumawa. Dahil kahit hindi ka naman siguro winner doon sa patimpalak na sinasalihan mo, pero nai-express mo yung sarili mo. Gumawa ng kwento, gumawa ng tula. Parang sarili mong consumption na lang yan. Pero at least, pag inilahad mo yan sa mga tao, nabasa ng iba, magkaroon din sila ng inspirasyon. Alam mo, we have to inspire our people sa mga ganitong mga selebrasyon. Dahil ang kaisipan na pumapasok at sinusulat ng bawat bata, malay mo, yun ang magpamulat uli sa magulang, sa mga leader natin, sa mga teacher, ganun. At ang mga kwentong bata na ating natutunghayan, katulad na meron akong painting na usapan ng mga bata. Yun ay binigay ko kay Ma'am Elsie Barrios. Yun ay nakita ko doon sa Calway na umakyat ako. May kwento behind that kung bakit nagkikwentuhan sila. Dahil nung unang umakyat, ang umakyat teacher. Pangalang akyat, kami, PSDS, bago nurse. Pangatlong akyat, mayroon ng doktor, may engineer, may attorney. Alam yung usapan nila, gusto din namin maging hindi na maging teacher. Kasi mayroon nang nagkagusto sa teacher, gusto rin namin maging engineer, gusto rin namin maging attorney. Yung kwentuhang ganun, yes, nakaka-inspire. Nakaka-inspire dahil yung Pinage niyo yun, sir. Yeah, yung presence pala namin ng mga dumadalaw doon ay isang kwento na kanilang pinag-uusapan. Kaya ang title ko doon sa painting na yun ay Usapang Bata. Usapang Bata. Ang galing. Grabe talaga. Believe talaga ako sa inyong imahinasyon. Na to the point yung imahinasyon nyo na yun, sir, ay talagang nakakapag-contribute sa ibang tao ng inspirasyon. Opo. Ayan. Sir, paano naman nakatutulong ang paggamit po ng wikang Filipino sa pang-araw-araw na pagtuturo sa mga mag-aaral? Regardless. Sabagay sa paaralan ay may mga asignatura na hindi ginagamit ang Filipino, like Science, English, MAPE. Pero kung binabalikan natin yung tinatawag nating multilingual at saka itong paggamit ng ating Pilipinong salita o Tagalog na salita, ay doon lang kasi na-express mo yung sarili mo di ba? Pansinin mo yung mga bata na kahit English ka ng English, hindi naman naiintindihan. Di po ba? Hindi na nakikinig. Oo. Naalala ko tuloy yung kwento nung sa GMA, bakit tinanong ng estudyante, sir, bakit Pilipino naman tayo, bakit English ka ng English? Sabi ng teacher, hindi, para pumasak kita. Ipasak kita dahil pag hindi ka marunong magsalita ng English, ibabagsak kita. Kaya minsan, wag natin ibagsak ang mga batang dahil sa part ko po, siguro kung binagsak ako ng teacher ko, hindi ako makakarating sa ganitong estados ng buhay ko na dahil ako, talagang saludo ako doon sa mga teacher na tinitingnan nila yung welfare ng mga batang mahihina. Kasi isa po ako doon sa mahihinang bata noon. Siguro nagkaroon lang ako ng isip nung ako'y nag-asawa na. Yun ang tunay na dahilan na kailangan mo mag-strive ng mas maigi pa. Kaya ang pagtuturo ng wikang Pilipino ay hindi lang po sa paaralan. Nagsisimula po yan sa bahay. Yes, sa tahanan mismo. Lalong-lalo na iturok agad natin ang salitang Pilipino sa values. Opo, tama. Doon po, sa salita ng Panginoon. Tama. Dahil pag hindi nila naintindihan yung salita ng Panginoon sa wikang Tagalog, dahil kung nababasa lang nila before ay English or nasa lingwaheng ibang banyagang lingwahe, pero sa sarili nating banyaga, sa salita, hindi natin na-express yung... Yes, hindi rin maipapamuhay. Kasi siguro, isa yun, ang gumamit tayo ng mga salita na gamit yung salita ng Panginoon sa salitang Tagalog. Napakaganda. Yes, opo. I like that. Alam mo yung pamilya na ibinibuild o yung pinapalaki yung mga bata sa pamamagitan ng salita ng Panginoon,
at gamit ang ating wika, nako, malaking impact po yan sa mga kabataan. Siyempre, paano may papamuhay kung halimbawa natutunan English sa pamamagitan ng mga sa pamamagitan ng mga cellphone. Sa panahon ngayon talagang napakahalaga po ng yung salita ng Panginoon na nauunawaan. Ayan. Ano naman, sir, ang papel ng wika sa pananatili ng kultura at tradisyon po ng ating bansa? Ang wika natin ay para itong para siyang semento na nilagyan mo ng ng bakal. Nilagyan mo ng boulders, nilagyan mo ng graba. Dahil pag hindi kumpleto yung pundasyon ng wika natin, ay hindi ito magiging matibay. Kaya nga kung magbi-build ka ng relasyon sa ibang bansa, ano ba ang gamit mo, 'di ba? Meron kang English. Dahil ang iniisip mo muna ang kapakanan ng mga Pilipino. Pinipresent mo yung iyong ideolohiya bilang Pilipino, pero ang iyong salita ay English. Sa tingin ko dapat ang pundasyon mo muna bilang Pilipino kapag ikaw ay nakikipag-usap, nakikipagbigay ng iyong opinion, ay Pilipino. Sa salitang Pilipino ay pinipili kang bilang Pilipino dahil ikaw ay Pino. Di ba? Opo. Piling-pili ka bilang Pilipino dahil ikaw ay Pino. Doon pala nanggaling yun, sir. Hindi ko alam, basta ako yun lang naisip ko. Dahil, di ba, kapag Pilipino, dapat Pino daw ang iyong pananalita, Pino ang iyong kilos. So, mayroong right manners and right conduct yung inaano doon. Yun ang nag-iisip ko pag sinasabing Pilipino. Piling-pili ka para maging Pino. Yes, opo. Ay, napakaganda. Talagang napakamalikhain ng pag sinabing Sir Pat Marquez, talagang lahat ng mga bagay na hindi naiisip ng iba ay marami kang matututunan talaga. Sir, sa usaping wika, ang Pilipinas po ay napakaraming lingwahe. Maaaring dahil po ito ay sa pulupulong topografiya ng bansa. Ano po ang mga hamon o challenges na hatid po ng maraming lingwahe sa bansa at mas nagiging challenging pa dahil sa social media at pag-usbong ng mga wikang banyaga? May dalawa po yan negative and positive effect. Katulad na lang po dito, ang lingwahe po ng mga katutubong Palawan ay sa pamamagitan ng pagtugtog ng babandil at agong. Kapag ang agong po ay binenta na, walang katulad sa atin na at pinagpalit natin ang ating lingwahe sa lingwahe ng iba at ayaw natin gamitin. Parang mangyayari na lang yung lingwahe natin ay nakasabit na lang sa wall. Alaala na lang. Alaala na lang. So, pangalawa, ang positive ay siguro gamitin natin yung social media. Siguro yung mga TikTok na yan o ano man, ay gamitin natin sarili nating lingwahe para iparating yung mensahe. Siguro naman, pwede mo namang ipaliwanag yung iyong lingwahe doon kung nais mong iparating yung sariling wika at lagyan mo lang ng paliwanag doon kung ano yung meaning nun. Yun ang pagpaparating ng lingwahe na pwede nating gamitin sa musika, pwedeng sa sayaw, pwedeng sa tula, pwedeng sa pelikula, pwedeng sa short film. Ang dami nating opo. Oo. Yun ang very challenging to develop our language bilang Pilipino dahil sabihin na nating ang bahay namin ay kawayan pero yan ay meron ng bakal sa loob. Pinatibay na namin. Ibinabad na namin sa borax para hindi agad aanayin. So yun yung mga elemento na magpapatibay sa atin. Yung borax ay siguro yun ang ating pang-araw-araw na buhay na dapat natin gamitin. Yung pagpapatibay, mayroon ng bakal, siguro yun ang mga magulang. Yun ang ating edukasyon, yun ang ating mga politiko na dapat i-support natin kung anong mayroong mga patimpalak, anumang mga gawain na magpapatibay sa ating pagka-Pilipino. Kasi sabi ko nga, sinasabi ko sa Director ng National Commission for Culture and Arts, kung ihalin tulad natin ang isang kultura katulad sa isang basketball court na pinapatayo, huwag sanang masaktan din ang ating mga politiko, umikot kayo sa buong Pilipinas, mostly na ipinapatayo ay basketball court. Pero walang ipinapatayong mga struktura pagdating sa culture and arts. Katulad ng example na lang, nag-iisang sa CCP, yung structure doon para sa kultura yan. Pero sa bawat barangay, bawat
bayan ay meron bang ganong klaseng mga infrastruktura pagdating sa kultura? Kasi ang wika ay isang kultura. At kapag ako ay nagpapahayag, pag nagustuhan ko, ilalahad ko ang aking opinion sa pamamagitan ng salita. Ang ganda ng kanyang kultura. Yes, opo. So, walang infrastruktura pagdating sa arte, pagdating sa mga visual artist, pagdating sa mga mananayaw, pagdating sa mga mahilig mag-arte, walang infrastruktura. Kaya dapat isupport natin dahil doon nagsisimula ang lengguwahe at pagkagusto ng ating kultura sa pamamagitan ng paglahad ng ating mga wika. Tama. Paano naman po makatutulong, sir, sa inyo pong palagay, ang mga magulang at syempre po ang komunidad, maging po ang DepEd para po sa mapalakas pa ang pagdiriwang po ng buwan ng wika? Una yung magulang talaga sa bagay sabihin na natin hindi sila nakapag-aral. Pero yung sariling wika nila na kinagisnan ay dapat maituro sa bata. Saan man mapunta yan, marunong pa rin magsalita. Pagdating naman sa DepEd, siguro ay ako part ng DepEd, ito yung pagpapalaganap natin ng ating wika na hindi stagnant. Kumbaga, nade-develop. Meron nga akong salita na aligaga na isa sa painting ko na ano kayang meaning ng aligaga? Nung hinanap ko, yung pala ay worry. Opo. So, sabi ko, parang ang lalim ng salita. Pero yun ang mga salita na parang hindi na gaanong ginagamit. Dahil ang madalas na gamitin, ako'y nag-aalala. Opo. Diba? Pero yung salitang aligaga, sabi ko, okay yun Opo. Kaya isang title ng aking artwork ay Aligaga. Dahil nung nakikinig ako sa devotion ni Pastor Levy about doon sa Proverbs 16:8, pinag-uusapan doon ang bilang mabuting tao. At kapag ikaw ay sa negosyo mo ay meron kang nag-uumit ka, dinadagdagan mo ang timbangan ng iyong nagwo-worry ka kung ikaw ay isang Kristiyano. Tama. Di ba? So, aligaga ka na baguhin ko yung sarili ko dahil mali ang ginawa ko. Yes, opo. Yun. Yung mga word na malalim, salipaw-paw. Na hindi diba? na napapansin ngayon, hindi na nagagamit. So, sa ngayon naman ay nade-develop ng ating wika. Katulad na mga salita ngayon, beshi. Opo, yan na nga. Nagbabago na, depende sa ano. So yun, may mga wika doon sa grupong iyon. Tayo sa mga tunay na lalaki, tunay na babae, ano yung mga wika na pwede nating i-develop para sa atin o pangkalahatan. Kasi may mga wika na para lang sa kanila. Sila lang nagkakaintindihan, di ba? Pero sa pag-aaral ng kultura at sining at wika ay inilalagay na rin sa Pilipinong diksyonaryo din yon, yung mga ganong ano. So, ibig sabihin, hindi tayo nakabox doon sa evolution ng wikang Pilipino. Paano naman po natin matitiyak na ang pagdiriwang po ng buwan ng wika ay magiging inklusibo at makabuluhan para po sa lahat, hindi lang po sa mga paaralan? Pag sinabi nating inklusibo ay para sa lahat. Yung pag-push mo na lang sa anak mo bilang magulang, anak, sali ka sa patimpalak. Yun ang isang pag-udyok na nagsisimula din sa ang iyong anak ay magkakaroon ng kamulatan. Yes, mahuhubog sila. Mahuhubog siya. Yung pagkatao nila. Dahil nung sinabi ng teacher ko noon, Pat, sinali na kita sa singing competition. Bahala ka na sa kanta mo. Gusto mo Tagalog or English? Siyempre Tagalog ang gusto ko. Doon pa lang, yun ang nagpupush na yun na i-develop yung yung talent, yung skills. Kasi pag walang tulak ng magulang, walang tulak ng teacher, walang tulak ng kamag-anak. Naalala ko tulong nung kumanta yung anak ko doon sa Puerto. At medyo nagsintonado si Kevin. Mayroong may nagsisigaw sa likod. Siyempre nandun yung nanay. Galit yung nanay. Kayo nga doon kung kumanta kung hindi nga yung support. Yung support ng komunidad sa mga talento natin dito sa Brooks ay malaking bagay po yun. Para sa isang taga-Brooks. Inaano ko talaga na ako galing dito. Dito ako nangarap, dito ako nagsimula. In-spread ko lang yung wings ko pagdating sa Puerto Princesa, Manila at iba. Yan lang yan. Ayan. Ano naman po ang inyong opinion, sir, sa paggamit ng mga katutubong wika sa pagtuturo? Magandang tanong yan dahil sabihin man natin parang ang sagot ko ngayon ay humina. Dahil sa tingin ko, may mga teacher tayong mga graduate na, mga katutubo. Ayaw nila magsalita ng katutubo. Kaya nga, sir. O, di ba? So,
challenge yun na bilang ipakilala mo na ako ay katutubong Palawan, ito yung salita namin. At doon mismo, sa mga batang, lalo na kung IP community yung iyong hinahawakan, makakapag-penetrate ka doon sa mga bata using your language. Dahil doon pa lang yung mga opinion, idea, experiences ng mga bata ay makakonect ka. So, ang paggamit ng wika ng mga katutubong Palawan ay yun dapat ang magsilbi nating pundasyon. Bilang mga Pilipino dahil sila yung nauna talaga eh. Yes po. Diba? Sila ang nauna. May mga surat nga tayo. So, isa yun. Kaya meron akong alam na kanta, yung Lantigi nga, kung narinig niya, di ba? So, isa yun sa mga research ko na kung tunay daw yung pagmamahal, ito, i-connect ko na lang sa wika. Kung tunay yung pagmamahal natin sa wika, ang ibon na yun ay dadapo doon sa sanga. At doon siya mamumugad. Pero pag hindi tunay yung pagmamahal mo sa wika, yung ibon na yun ay dadapo lang at lilipad uli. Yun ang meaning ng Lantigi na song. Kaya ang inaano pa rin yung pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kanyang nililiyag. Dahil ganun din yung pinapatunguhan ng Lantigi na yon. Dahil sa mga katutubong Palawan, tabo sa kanila na ako manliligaw directly sa iyo, kundi magulang ang manliligaw sa iyo. Ganun 'yon. So kanya-kanyang proseso 'yan ng Kaya siguro bilang Pilipino, magulang mismo ang magsabi sa mga anak na ilantigi natin ang wikang Pilipino natin, ang wikang natin bilang Palawan. Ibig sabihin, awitin natin muli. Yes, opo. Huwag ikahiya. Huwag ikahiya. Yan, ano po ang inyong suggestion upang mas mapaganda pa ang pagdiriwang ng buwan ng wika sa ating paaralan? At baka may mga pabatid po at mensahe po kayo sa ating mga mamamayan dito po sa bayan ng Briggs Point na sa inyo po ang pagkakataon. So ang pagdiriwang naman ng buwan ng wika ay mandato na yan ng ating National Commission for Cultural Arts at nakipag-tied up sila sa DepEd. At yun naman ay inano sa mga schools. So based on the activities na binigay ng DepEd ay parang hindi na nakalagay doon. Pero yan naman ay, kumbaga, nakagawin ng kultura. Hindi pwedeng sabihin na, hindi naman nakalagay doon sa activities. Pero bilang taga-DepEd at nasanayan na nating ito ay kultura na natin bilang mga mag-aaral, bilang teacher, na ipatupad yung mga pagdiriwang ito. Na masanay uli yung mga bata sa mga patimpalak. Katulad ng binabanggit ko, paggawa ng sanaysay, paggawa ng tula, mailing kwento. Alam nyo, kapag na-develop yung skills ng mga batang ito, lumaki man sila, siguro naman ikaw, sa ngayon, meron ka rin ginawang tula. Yes po. Di ba? So, parang sarili mong consumption yon. Yes po. Pero, na-express mo yung iyong, yung iyong sabihin. Dahil, minsan, ang mga bata, hindi mo masasabi na nagsasabi agad ng problema. Pero doon sa kanilang matula, pag nabasa mo yun, bakit siya nagsabi ng ganito? Ito pala yung laman ng kanyang puso. Ito pala yung niluloob. Dahil ayaw nilang directly sasabihin sa magaling sa magulang, sa teacher, sa kaklase, doon nila na i-express ang sarili nila. And later on, malay mo, doon sila kumikita. Diba? Kapag ako naman, yun din, pa-drawing lang ako. Pero ngayon ay doon na rin ako kumikita sa aking kanta, sa aking pagpipaint. Galing. Napagkakakitaan din. Opo. Yung dating mga hilig. Kapag napagtuunan ng pansin, ang buwan ng wika, ay yun ang mga, kumbaga yun ang tulay kung paano umusbong ang Pilipino sa higher level ng kanilang pamumuhay. Na-inspired ako doon, sir. Parang gusto ko ring balikan yung pagpipaint, ba? Sir, nako, napakabilis ng oras. Pero bago tayo magtapos, mga kababayan, hindi tayo papayag na hindi natin mapapakinggan ang ilan po sa likha ng ating panauhin ngayong umaga. Ayan. So, bago ako kumanta, kaya ako na-late ng konti. Dahil part of my devotion ngayon, sabi ko maganda yun nagkaroon ako ng idea, yung naririnig kong mga mensahe, igagawa ko siyang artwork. Opo. Ngayon kasi may series ako ng mga abstract painting. Galing. Using watercolor. Ito na po. Wow. Ito ay ibibigay ko kay Mayor. Opo. Medyo basa pa siya. Ang title po nito ay Bigger Picture of Trusting God. Ito po yung aking interpretation ng So may mga problema man, magulo ang buhay, pero as is pa rin. Patungo pa rin sa Panginoon ang ating dapat. So marami na po akong ginawa ngayon, maliliit at malalaki, panay abstract po. Siguro ito yung, sabi ko, Lord, siguro ito ang magandang
Opo, kung paano illustration. i-express ang makashare ka ng Word of God sa Kaya nga, pamamagitan sir, ng sa painting. pamamagitan ng painting. So, ibibigay ko po ito. Naiiba Kayo na po na. magbigay kay Mayor. Sige po, opo. So, Ipapaalam po namin na ito ay mula ilagay sa na lang po inyo. ito sa frame bago may glass po. Para Opo. Kaya sabi ko, ito ang kailangan ni Mayor. Bigger picture of trusting God dahil Trusting God, bigger picture of be- trusting God. being a leader, maraming challenges po talaga. Opo. Kaya pag nakita yung magulo ito Aha. yan nga mo, Mayor. Abstract. Magulo talaga ang buhay. Opo, kaya, magulo ang buhay. Pero iisa pa rin dapat ang pagtitiwala sa Panginoon ay so, natin. kailangan lumuhod. Lumuhod. Ito ay pagluhod. Galing. Diba? Opo. Ayan. Wow, thank you, sir. So, Papaabot pakibigay namin na lang ito po kay Mayor. Sige po. Maraming salamat dito, sir. Nakaka-inspired naman ito. So, meron lang ako, isi-share ko lang yung song na nagsimula sa tula at naging kanta. Opo. Ito ay Dakilang Bathala. O dakila naming bathala, narito kaming isang lupa, bungkalin mo ang aming diwa, diligin ng iyong awa. O dakila naming bathala, narito kaming isang lupa, bungkalin mo ang aming diwa, diligin ng iyong awa. Ano mang uri ng may buhay, sila man ay naglalakbay, lupa't langit, puno ang tulay, lahat ay magkaugnay. Kalikasan ang may alam, biyaya niya'y laging laan sa pagising, may darat ng kasaganaan kailanman. Durururu, 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 durururu. Kalikasan ang may alam, minsan iyong kinalimutan, di mo man lang pinagbigyan, winasak, pinangunahan. Ano mang uri ng may buhay, sila man ay naglalakbay, lupa't langit, puno ang tulay, lahat ay magkaugnay. O dakila naming bathala, narito kaming isang lupa, bungkalin mo ang aming diwa, diligin ng iyong awa. Bungkalin mo ang aming diwa, diligin ng iyong awa. Napakagaling mga kababayan, Sir Pat Marquez. Once again, sir, thank you so much. Thank you very much. Sa napakagandang naalala ko kasi awitin. sabi ko, Yes po. kung ako'y babalik pa rito talagang magbibigay ako ng isang awit na sariling komposisyon. Kaya sabi ko, magdala ako ng gitara, baka singilan ako. Thank you so much Salamat po. sa umagang ito. Opo, Salamat po. thank you mga kababayan. Diyan po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. Once again, ang isa po talaga sa tinitingala ng hindi lang taga Brooks Point. Siya po ay kilala bilang artist, musikero, at siya po ay naglilikha din ng mga liriko. Once again, Sir Pat Marquez, thank you so much mga kababayan. At magbabalik po tayo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Susunod na po ang Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Darako na po tayo sa huling segment ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Ako mga kababayan, ngayon po ay
Talagang sunod-sunod na ang tag-ulan at ayon sa weather forecast ng Pag-asa ay may mga namumuong LPA o low pressure area po sa loob at labas ng bansang Pilipinas, kung kaya't pinag-iingat po ang lahat na baka sakali ito po ay mamuo bilang isang bagyo. Ingat-ingat po tayo, lagi po tayong magdadala ng pananggalang sa ulan katulad ng payong, kapote at syempre ingat din lalo na yung mga bata upang hindi po tayo magkasakit dulot po ng tag-ulan. Ingat din po tayo dahil sa pagsapit ng tag-ulan ay pagdami din, kasabay nito ay pagdami din po ng lamok na naging sanhi po ng sakit na malaria at dengue. Mangyari po lamang na palaging kabit ng kulambo mga kababayan pag tayo po ay matutulog. According nga sa malaria dose ay kailangan 6 to 6 or alas 6 ng umaga or alas 6 ng hapon tayo po ay nakapagkabit na ng kulambo dahil ito po yung mga panahon na ang mga lamok ay talagang nagsisipaglabasan. So paalala po upang maingatan po na tayo po ay hindi magkasakit ng malaria. And announcement din po mga kababayan, ang examination schedule and venue po ng magti-take po ng exam para po sa college level according to Community Affairs Division sa barangay. Ito po, by barangay po ang pagtitake na exam. Basahin po natin ang kanilang post. You must take the exam at your designated barangay address specified in your application slip. Otherwise, you are not allowed to take the examination. Please ensure you are present, specified location, date and time. Para po sa mga designate barangay or designated barangay mainit. Barangay mainit po, July 18, alas 8 po ng umaga. Ito po ay sa Mainit Elementary School. Sa Imulnud po, July 18, 1 p.m. po, Imulnud Elementary School. At sa Sarasa, July 19, 8 a.m. Proyekto M. Setchas Elementary School. And sa Samariñana, July 19, 1 p.m. sa Mariñana Elementary School. Ayan, syempre po, kailangan dalhin ang 1-piece long folder, 2 pieces short or long bond papers as answer sheet. And of course, kailangan din po magdala ng pencil with eraser, water and snacks, examination slip, and of course, any valid ID. Alright? Another na announcement po mga kababayan, sa mga nais magparehistro ng national ID. Hanggang ngayon po wala pang ID, national ID. Ang mga schedule po, July 11 to 13, tapos na po ito sa Barangay Mambalot. Okay, dakuan natin ang July 23 to 24. Alright? Barangay Maasin po, habol po kayo sa Barangay Maasin at July 25 to 26 and 29 to 31, Barangay Ipilan po. Diyan po ang ating mga taga-civil registrar para po sa registration ng national ID. Pabatid din po sa mga gustong mag-request ng PSA copy ng inyong birth certificate, marriage certificate, death certificate at SENUMAR sa tanggapan ng Municipal Civil Registrar Office. Hindi na kailangan pang pumunta sa PSA outlet para mag-request ng inyong PSA issued copy documents. Pumunta lamang po sa tanggapan ng Municipal Civil Registrar at of course hanapin po ang ating Municipal Civil Registrar Officer, Ma'am Villaruel. Good morning po sa inyo, ma'am. And of course at iba pang mga kawani dyan ng tanggapan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point.
sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Marjun de Los Angeles Feliciano, gayon din po ng ating Municipal Information Officer Designate Ms. Deborah Faith C. Malacao, 10 ng ating mga kasabahan sa Municipal Information Office. Ako po Maria Lynn Galicia Archie, ang naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan, dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw ng Sabado po muli. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.